Isang mundong nakadepende pangunahin sa verbal na komunikasyon. Ang mga salita ay maaaring maging tulay o maging pader. Madalas mangyari ang hindi pagkakaintindihan sa trabaho, sa bahay, o kahit sa mga taong pinakamalapit sa atin. Pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tutugon kapag nagkakamali ang mensahe, Miss Jackie. Yes, thank you, Miss Annie. Kaya naman po ngayong hapon, ating tatalakayin kung paano harapin ang miscommunication ng pag-unawa, yung mga malinaw na pag-iisip at may grace, no? Upang ang kalituhan ay maging daan tungo po sa mas malalim na pagkakaunawaan and to avoid getting lost in translation. And to discuss that, please welcome back to our program ang Corporate Protocol and Communication Specialist, CEO of Talk Shop and COO of Housing Interactive. Please welcome back Coach Sheila Viesca. Magandang hapon po and thank you again for your time. Thank you. It's a pleasure to be back. Kamusta po? Maraming salamat, Coach Sheila. Maraming salamat. Maganda na naman itong topic na pag-uusapan natin, Miss Jackie. Oo nga. Yes po. Mas Yes, magandang. Ayan, sa umpisa pa lang, natatawa na tayo, ano po, mga kasambahay. Pero yung pagtawa natin, guilty, Your Honor, o ano, yung ba sa pagsasalita mo, hindi naman yun ang ibig sabihin mo. Lalo na kung iba yung, di ba, kung ikaw ay isang Bicolano, kung ikaw ay isang Bisaya, minsan sa iba yung interpretasyon nito, pero para sa'yo, walang ibig sabihin nun. Pero pwede kang maka-offend, di ba po? O, sige, mag-umpisa na tayo. Coach Sheila, sa trabaho man o sa personal na relasyon, madalas ay nagsisimula ang mga tao na may mabuting hangarin at malinaw na komunikasyon. Pero sa paglipas ng panahon, nagsisimula po ang mga hindi pagkakaintindihan. Ano ang kadalasan na nababago? Bakit nagkakaganito po? Well, definitely, Miss Annie, syempre lahat tayo may intention to listen in order to understand. Pero later on, nagiging mas relaxed tayo. We start listening to defend. Doon na tahimik na pumapasok itong si miscommunication. Kasi pagbago yung setup, whether it's a relationship or project, curious tayo, patient tayo. At medyo we assume a certain stance na hindi relaxed. So once we become relaxed, then the reality sets in. Doon na tayo nagiging medyo kampante. Akala natin yung kino-communicate natin, hindi na natin kailangang i-filter. And we assume that authenticity will allow us to be most understood, but it's not necessarily the case. Oh, habang tumatagal, di ba? Para ganun. O sige, Coach Sheila, si Miss Jackie naman. Okay, Miss Jackie, ikaw. Ano bang gusto mo itanong kay Coach Sheila? Thank you po. Yes. Thank you po, Miss Annie. Coach Sheila, nagsaray na po kayo ng maraming mga leader. Noon nga, tinanong po natin kung sino pong na-coach yung mga politiko. Pero syempre, di na natin sinabi kung sino. Pero gusto natin malaman kung bakit kaya madalas na madaling mag-click. Yes po? Parang nawawala yata, Miss Jackie. Okay. Nawawala, ayusin muna natin ng pero connection. okay naman yung signal mo, Miss Jackie. Yung audio mo sa akin, okay. I don't know with Coach Sheila. Okay. So, Miss Jackie, ano yung binabanggit niyo a while ago? Ano yung sinasabi mo madaling mag-click? Yes. What's that again? Thank you. Yes po. Gusto natin malaman kung bakit kaya madalas na madaling mag-click ang mga tao sa simula ng kunyari ng isang partnership o isang trabaho, no? Pero nahihirapan silang mapanatili yung epektibong komunikasyon paglaon. Diba? Parang Paglaon, ibig sabihin pagdagdagal habang tumatagal. Yes, o sige. Okay, let's find out. Coach, are you ready now? Pwede na po? Yan. Yes, ready, Miss. And a very good question from Miss Jackie kasi that's the reality. Yung first impressions, typically rehearsed. Pero everything as the communication transpires, medyo na-off script na tayo, unscripted na. Lahat naman sa simula, best behavior, di ba? Put forward.
Pero pag lumabas na yung tunay na kulay, nagkaroon na ng stress, reality of Ayun. deadlines, priorities na, doon talaga nasusubok ang communication skills. Kaya nga, consistency matters more than chemistry in most cases. Whether it's love, work, or kahit na sa leadership. Consistency, Okay. pwede ba natin samahan ng transparency? Di ba, Miss Jackie? Pwede ba, I don't know, Coach, kung tama ito. Sa work, di ba? Sa workplace, pwede ba yung pagka halimbawa hindi tama ito and you can say something about it and you have to be transparent. And then ikaw naman, you have to be transparent also, kumusta yung naging damdamin mo kung ikaw ay nasita. Let's say for example, parang sinabi sa iyo na straightforward, I do not like what you did. Look at this one. Look at this result. Hindi mo inisip ito from the start. Parang ganun yung pamamaraan ng pagsasalita niya. Pero para sa kanya, wala yon. Wala yon. Pero sa kanya, iba yung dating. Now, transparent yung isa naman ay parang nag-hide siya ng kanyang damdamin. Para sa akin, para mapanatili yung maganda na relationship doon sa workplace, you have to be transparent. Sasabihin mo, okay, di ba sinabi sa iyo kanina na what you did, parang hindi pinag-isipan. Pwede ka naman mag-reason out. No, it's like this. Kung para po sa iyo, ganito po yun. Pero sa akin, ganito yan. You have to be transparent. You have to say it in a nice way. Pwede kayo magbanggaan ng idea, pero nang hindi kayo mag-aaway. Pwede ba yan, Coach Sheila? And wag maging onion skinned na konting ganong pagsasalita. Pwede niyang ma-misinterpret. And doon naman siya nagsasalita na ganon, paano mo siya makukorek? Lalo na kung siya ay hindi naman ganon ang ibig sabihin niya. Maaaring ito yung natutunan niya, ito yung kalakaran sa region na nakalakihan niya, pero wala siyang ibig sabihin. Sige nga, Coach, please. Thank you. Magandang mga puntos yan, Miss Annie. Kasi talaga Thank you. namang importante na sa pag-uusap natin, we talk to each other, not about one another. Right? Maganda yung transparent, and ang ka-compliment yan is mindfulness. Dapat alam mo yung nasasabi mo, baka nakakasakit na or baka nagko-cross na ng line. Mapapansin natin sa mga office meetings at pati din sa pamilya. Maganda yung sincerity. Pero if we're not mindful, napapalitan to ng sarcasm. So yung dialogue, napupunta sa tahimik na tampuhan. Yung dapat collaboration, nagiging calculation. Sino ba yung tama? Sino ba yung kailangan bantayan? Kanino ba ako ligtas? Sino ba may kasalanan? So, therefore, in those settings na hindi natin pinapractice yung mindfulness kasama ng transparency, imbis na nagkakaroon ng communication, survival mode ang pumapalit. Mindfulness. Hindi mo napapansin, crossing the line already. Yan, parang ganon. O sige, you have to be mindful. Pero transparency, okay, kasama po yan. Para hindi na mauwi sa ano pa mang bagay. O sige. Miss Jackie, ituloy mo yung pagtatanong kay Coach Sheila. Hindi natin siya nakikita right now. Kung kanina nakasama natin siya mga kasambahay via Zoom, sandali lang yung kasing signal niya, yung internet connection niya. Mukhang may kahinaan pa. Sige, hindi naman tayo namimikon sa mga taga at whatever company naman nagpo-provide ng internet connection ni Coach. Baka gusto niyo lakasan naman yan. Miss Jackie, please go ahead. Thank you with your question. Yes Please. po. Thank you. Nababawasan kasi po tayo ng beauty kasi hindi natin nakikita si Miss Sheila. Okay, Coach Sheila, kapag napagtanto ng mga tao na may mali, kunyari mali nga ang kanilang paghusga sa isang sitwasyon o sa isang tao, paano nila haharapin ang katotohanan iyon ng walang pagtatanggol o pagsisisi? Well, kailangan hindi ka lang masyadong reactive. Figure out mo kung ano yung role mo in the situation. Ang pwede nating isipin dito, you cannot control the game if you're stuck in the frame. Kaya nga, out of the box thinking magkaroon ka rin ng 360-degree feedback. Meaning,
baka masyado kang naka-tunnel vision kasi involved ka dun sa problema. Magtanong ka dun sa mga relevant or significant people na involved, may personality dun sa istorya, kung ano ba yung nangyaring misalignment. Para hindi pa ulit-ulit yung mga explanation, wala ring masyadong sisihan, and you can take on healthy actions towards resolution, hindi palalain yung problema. Mhm. So, wag agad-agad judgmental. Pangit yun, Miss Jackie, di ba? Judgmental ka agad. Oo. Sige, Coach, Yes ito naman. po. Ano yung mga tunay na epekto ng paulit-ulit na miscommunication sa mga organisasyon? At paano nito naapektuhan ang moral, ang tiwala, at pagiging produktibo ng isang tao po? Okay. So, pag paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit na iniinda yung sakit, things that are usually stressful na madaling masolusyonan kasi pwedeng pag-usapan, lead to burnout. So, dito nakikita natin, may mga nagre-resign, may mga nag-a-absent, hindi na nag-uusap. And therefore, the silence that is typically good in communication, nagiging passive aggression. So, instead of being able to resolve the issue, lumalaki, hindi na pag-uusapan. Okay. So, I think, ano yan? Pwede yan maging barometro? Pwede ba yan maging sukatan? Doc Sheila tuloy. Coach Sheila. Yung resignation, pwede bang maging sukatan yan? Yung maging barometro, yung binabanggit nyo po? Well, it depends on the reason for leaving. Kasi alam naman natin ngayon, yung high attrition, hindi na siya aberration eh. Medyo normal na siya kasi ang dami ng choices ng younger generation. Pero if you factor in everything, nagkaroon ka ng mga exit interviews, and it's healthy to do that, you'll get to figure out ano ba yung root cause? Bakit tumataas yung attrition? And universally, people join organizations because of the vision, but people leave because of particular person or persons. So, kailangan malaman mo kung saan nanggagaling yung miscommunication. Intended ba? O baka wala lang sa hulog yung nagiging reason for the resignation or kung ano mang mga sentiments ng mga taong nandoon pa. Okay. Oh, sabi ni Coach Sheila, especially this time, na yung younger generation, napakarami ng choices, Miss Jackie. Yan. Yes O, sige. Okay. So, watch out. Kailangan ma-inculcate din ito, may turo din ito sa isipan ng mga leaders. Yan. O, sige. Miss Jackie, tuloy natin ang pagtatanong. Ayan, go ahead po. Coach Sheila is with us, mga kasambahay. Siya ang ating panauhin ngayong hapon dito sa ating napakahalagang topic na tinatalakay right now. Miss Jackie? Yes. Thank you po, Miss Annie. Ngayon naman po, Coach Sheila, gaano po kahalaga ang self-awareness sa pag-aayos po ng isang nasirang relasyon o kunyari isang professional na ugnayan po? Coach Sheila? Well, thank you, Ms. Jackie. It plays a very big role, definitely, because if the organization is led by managers or leaders who are not self-aware, nagkakaroon ng mga band-aid remedies. Hindi lang yan, nagkakaroon din ng projection. Yung issue na kailangan na re-resolve in the management level, pwedeng masisi sa tao. Or imbes na magkaroon ng fair resolution, nagkakaroon ng sisihan. So, in an organization of value, meaning may vision siya, may mission, may core values, self-awareness, kailangan na pinapractice at nagkakaroon ng training intervention para matutunan ng bawat isa na wala rin cookie-cutter approach when it comes to the right way to communicate. Kasi iba-ibang personalities, iba-ibang requirements, iba-iba yung pag-receive kung depending on the tonality and the delivery. Ayan, mga kasambahay. Dito sa ating topic ngayong hapon, Coach Sheila, muli, ano yung gusto nyong i-impart once again, i-remind, ano po, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga manggagawa na nasa
workplace. Dahil ito, Miss Jackie, bagay na bagay din sa workplace, ano po, even doon sa relationship nyo, sa pamilya. Okay, Coach, nasa inyo muli ang pagkakataon po. Thank you, Miss Annie. So, lagi nating naririnig, don't aim to just communicate clearly so that you can practice good leadership and sensibility in the work setting. At hindi lahat kailangang i-articulate. Mas madalas, ang nakukulangan sa atin is yung pakikinig. When you're able to listen intently and kindly, mapifigure out mo kung ano talaga yung pinanggagalingan ng problema or ng hidwaan. And you can aim to understand with truth and kindness. And then, of course, yun yung challenge natin, no, when it comes to communication or miscommunication. Kailangan na marunong tayong mag-pause muna. Huwag kang react ng react. Kasi madalas, even if you mean well, pag mali yung pagkakasabi mo, kahit gaano kang katama, mali ka pa rin. So inhale, exhale ka muna. Especially when you're so involved, medyo may pagka-emotional ka. There's no room for emotionality in a work setting, lalo na pag may chaos. Especially if you are in a leadership role. So practice kindness, sensibility, and authenticity. Okay, well said, Miss Jackie. Yan, pasalamatan na muli natin si Coach Sheila ngayong hapon dito sa Serbisyong Bayanihan. Yes, thank you very much, Miss Annie. At ngayon, sa panahon ngayon, talagang napaka-importante, no? Ang kindness, sensibility, and authenticity. Yan, madaming mga peke, hindi lang balita, tao pa rin. Yan. Thank you once again. Thank you very much to our corporate protocol and communication specialist, CEO po ng Talk Shop and COO ng Housing Interactive. Salamat po sa Diyos. Muli, Coach Sheila Viesca. And sa uulitin po. Ingat po kayo. Sa uulitin po, I thank you, NTV is really a testament to the value of good communication. Kasi kahit walang visual, malinaw tayo nakakapag-usap. Maraming po. Annie and Ms. Jackie. May connection. Yes po. Again, thank you, Thank you Coach po. Sheila Viesca. Maraming salamat. Keep safe po. Magandang hapon sa inyo.